Samantala, talakay natin iba't ibang usapin sa transportasyon kasama si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Magandang umaga po, Secretary. Yes. Good morning po, Igan. Yes, good morning. Unahin po natin, ano na balita sa Metro Manila Subway? Opo, Igan. Tulad po ng sabi natin, Pangulo po, no, kailangan namin tutukan itong mga big ticket projects at kailangan pabilisin. Kahapon po ay tayo po ay naglungsad ng pangatlong tunnel boring machine dito po sa Camp Aguinaldo Station para po tuloy-tuloy na rin po ang ating pagdidrill papuntang Anonas Station po. Kung maalala nyo po, meron na po tayong dalawang tunnel boring machine na papunta naman po sa Ortigas Station. At aasahan naman po natin na dito pong papuntang Anonas, in 6 months po matatapos po yung unang tunnel boring machine. And after 2 months from today po, yung pang-apat na tunnel boring machine naman po, yung sinasabi nating southbound, ay magsisimula din po mag-drill papuntang Anonas Station. Opo. So ilang porsyento na po ito, Secretary? Kailangan po, may apat na aspeto po kasi ang subway. No? Yung sinasabi nating design, more or less 90% na po yan. Okay. Yung procurement natin is almost 92% at hopefully matapos namin within the year yung 100% na procurement. Yung right of way issue po natin as of August, 75% na po tayo, pero kaya natin abutin ang 95% by December and hopefully by March 2026, 100% na po tayo. But the construction itself, Igan, is only 22%. Kaya kailangan natin na ipagpatuloy ang pagmomonitor at kailangan talaga natin pokpokin ang mga kontraktor na pabilisin ang kanilang mga trabaho. So kailan na po ang target na pagbubukas itong subway? Based on our projection po ay ang full operation po ng kabuuan ng ating subway 2032 na po. Opo. Ano ba unang istasyon na mabubuksan, Secretary? By 2028 po, itong sinasabi nating East Valenzuela, Okay. no, so may Dipo hanggang Quirino Station, bago po bumaba ang ating Pangulo, ay makikita po natin ang trial run o ang demo run. Kakayanin po natin yan para po maipakita natin sa publiko na totoo po ang subway na to. Okay. Pinagpapaliwanag niyo po ang LTFRB tukol naman sa kakulangan ng mga pampublikong sasakyan sa mga pangunahing daanan. Ito ba may sagot na po sila? Tama po. At nagbigay naman po tayo ng 5 araw para po magbigay ang LTFRB sa atin ng kanilang kasagutan. Kung maalala nyo po, Igan, kasi no, at based on my personal experience, nakita ko po talaga ang kakulangan ng pampublikong sasakyan dito, mas lalo na po dito sa Commonwealth. At yung datos po ng prangkisa at ang datos po ng actual na lumalakbay at bumabaybay dito sa Commonwealth ay hindi po tugma. So tayo po ay nagpa-manual audit. May sarili akong manual audit, may sariling manual audit ang ginawa ang LTFRB. Yung datos hindi pa rin tugma. Ang pinag-usapan lang natin, bus pa lang. At wala pa po ginagawa at nagagawa ang LTFRB pagdating naman sa mga jeepney, modern or traditional at sa mga UVs. So kailangan ko po magkaroon ng datos, kailangan po malaman ang problema. Kami ba ay may sapat na personnel? O kung may sapat pa kami personnel, competent ba sila o may problema ba kami? Ilan ba yung special permits? Ilan ba yung prangkisa? Ilan ba yung lumalakbay? So makukuha ko yung tamang datos kapag sila po ay magpapaliwanag. At kailangan ko rin po ipaalam na talagang may nagbabantay. At the sense of urgency of acting on this po, kailangan po maparating din po sa kanila. Secretary, kailan na po muling makakapagbaba at makakapagsakay yung mga pasahero ng bus dyan sa Nia Road sa Quezon City? Actually po, Igan, nung October 3, nagbigay naman po, nag-issue ang LTFRB ng special permits for 268 buses. Opo. Para po ang sinasabi nating loop, no, mula Commonwealth, ikot dito sa NAIA at babalik na naman sa East Avenue papunta sa Commonwealth. Loop po lang po ito, no? Ang dwelling time lang dito is less than 3 minutes. Para sa kasi po again, nung kami po ay nag-commute, nakita namin ang haba ng nilalakaran ng ating mga commuters papunta lang po sa MRT3. So walang connectivity at napakahirap po nito pagdating sa ating mga PWDs at saka service at sinasabi ng senior citizens. Pero ang importante dito, Igan, na-realize namin na kaya naman pala. Kaya naman pala mag-issue. No? So tinitingnan natin ngayon, this only for rush hour, no? Tinitingnan natin kung gagawin nating permanent to. At this is good for October 30.
At after October 30, i-reassess namin ang sitwasyon ulit. Tungkol po sa Public Transport Modernization Program, may progress na po ba yung route rationalization plan? Tumaas ba ito ng 31% tulad ng inaprubahan ng DOTR, Secretary? As of now po, Igan, hindi pa rin po. It's still 31%. At yan nga po ay isa sa kailangan din namin pag-usapan at talagang kailangan magpulong, no? Itong LTFRB and DOTR. At kung paano namin mapapabilis ito at ano ba talaga nangyayari. Ganito na naman po ang issue. Again, sinasabi ko parati, ng modernization napakakanta po ng konsepto. Ang problema lang po ngayon is the implementation. Opo. So kailangan mo tutukan yung implementation po, Igan. Fare hike, may balita ba kayo sa mga tsuper? Sunod-sunod ang taas ng presyo ng diesel. Tama po. At ito po kasi ang complication ng pagtataas po ng fare hike, no? Yung sinasabi natin pagtataas ng mga plete. Kasi nakakadagdag po talaga ito sa ating inflation. Opo. At hindi lang po itong simpleng, ngayon po tumaas ang ating inflation. Kaya kailangan namin kausapin din ang ating DepDep, ang dating NEDA, kung paano po makakaapekto ito sa inflation ng buong bansa. Opo. Tama po na itataas natin ng plete para sa ating mga jeepney drivers, mga operators, lahat ng driver. Pero ano ba ang epekto nito sa ating mga commuters? Ang ginagawa lang po namin ngayon, kaakibat naman po kasi dyan is yung sinasabi nating fuel subsidy. Meron po kaming pondo ngayon. Yung problema lang namin yung threshold na $80 per barrel. Apo. Pero ang pagkakaalam ko po nung January, meron naman na po kasing certification na we hit the $80 per barrel po, no, na world market. So kailangan ko pong makipag-ugnayan ulit, no, sa ating sa DBM, sa DOF. Apo. Kung kailan na ba natin, kung kaya ba namin itong 2.5 billion na fuel subsidy, kung pwede na ba namin ilabas at ipamigay po. Maraming salamat, Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Ingat po kayo. Salamat po, Igan. Salamat po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.